So, yun lahat yung ating mga alaga na pinakain ngayong araw na to. So, ayan sila. Ito yung ating mga RTL. Dry feeding sila. Ayan ang binigay natin sa kanila ngayong araw. So, kasalukuyan silang kumakain. Dito sa baba, mga rooster. Yan yung binigay nga natin kanina, yung sapal ng nyog na may trigo. Dito may kasamang lalaki to, kaya consider na bibigyan natin sila ng binigyan natin ng layer feeds. So ito naman yung so ayan, nabigyan na rin natin ng pagkain to. So ayan, lahat sila makain na. So yun. So yun ang ating next video sa araw na to. So update lang tayo. Nag-update lang tayo sa ating mga RTL at sa iba nating mga alaga. So okay. Sana nagustuhan nyo yung ating cycling video. Thanks for watching. See you again sa ating mga susunod na vlog. So, sa ating mga RTL naman ay ito ang pinapakain natin. So ito nga yung grower feeds. Grower feeds to. So ang susunod na dito yung layer feeds naman. So mga ilang linggo pa magsiship na tayo sa layer feeds. So ito yung bibigay natin na pakain sa kanila ngayon. So dry feeding tayo sa mga RTL na. At doon naman sa mga rooster natin na ginagamit nating panlahi na ating mga materyales. So hindi natin sila pinapakain ng layer feeds. So ang pinapakain natin ito, sapal ng nyog na may trigo at kanin. Pag may sobrang kanin, sinasama natin. So yan ang pinapakain natin sa kanila. So hiwalay yung pagkain ng mga lalaki dun sa mga babae natin na nangingitlog. At mamaya yun nga, doon sa ating mga RTL, iba rin ang ipapakain natin. Kahit ako mamaya. So ito bale yung binibigay nating pagkain doon sa ating mga may edad na manok. So bale ano siya, wet feeding tayo. Pero doon sa mga bago nating mga mga heritage chicken, yung batch 2 na pinahats natin na RTL na. So nagbibigay tayo ng dry feeding naman sa kanila. So yun ay yung grower feeds. Pero ito starter ano na to, layer feeds na to kasi nga nangingitlog na sila. So yun ang bibigay natin sa kanila. Welcome back sa ating channel. So update sa ating mga heritage chicken na pinahats. So ito yung batch 2 natin na pinahats nung August. So ngayong araw ay exactly 4 months na sila. So considered RTL na sila. So ready to lay na sila. So maybe 1.5 months or 2 months from now ay maglilay na sila ng eggs. So meron tayong Rhode Island, meron tayong Jersey Giant, at meron tayong White Leghorn. So yan sila. So yung kinakain nila na nagpisa tayo sa booster mass. Nag-start tayo ng booster mass, yung maliliit na pinapakain natin. From 1 week to 2 weeks. Then yung 2 weeks to 6 weeks nila ay nag-ship tayo sa starter mass naman. So starter mass yung 2 to 6 weeks nila. And then yung 6
6 weeks to 18 weeks. So yun na yung pinapakain natin ngayon. Yun yung grower feeds naman. So grower feeds na ang pinapakain natin sa kanila ngayon. So nakaprogram yung mga pinapakain natin para yung kanilang pangingitlog ay hindi maantala o ma-delay. So kailangan tama yung mga binibigay nating pagkain. So from 18 weeks o 16 weeks and above, so isi-ship na natin sila ng layer feeds naman. So ngayon hinahanda natin sila para doon sa kanilang pangingitlog. So expected natin na by March, 1.5 months from now or 2 months from now ay maglilay na sila ng itlog. So ito yung ating Rhode Island. So magaganda yung mga katawan nila. So yung Rhode Island, ito yung ating Jersey Giant. So ito yung ating White Leghorn. So hindi natin alam yung mga timbang nila dahil wala naman tayong timbangan. Pero hopefully inshallah, so March expected natin na mangingitong na itong mga to. At yung binibigay nga nating pagkain ay per head 120 grams per head. Sinisigurado natin na 120 grams per head ang ibinibigay natin sa kanila bawat isa sa kanila. So kung may kanin na sobra, hindi na binibigay natin, o may mga gulay na tira, so yun ang ginagawa ko, ginagrind ko at yun ang binibigay sa kanila. Kasama na rin yung sapal ng nyug. So yun. Pero ang iniwasan nga natin ay yung magkaroon sila ng sapola. Yung sapola, yun yung nagkakaroon ng taba dun sa kanilang goya. Kasi pag nagkaroon ng sapola, so maaaring hindi sila mangitlog. Mababalot ng taba yung pinanggagalingan ng kanilang itlog. So yun ang iniwasan natin. So ngayon nga ay meron akong na-experience na ganun dito sa dalawang manok natin na matatanda na, nagkaroon ng sapola, hindi na nangingitlog. So kailangan magamot. So isa rito, isa sa kanila, yung isa dyan nangingitlog. Isa sa kanila nagkaroon ng sapola, kaya huminto ng pangingitlog. Pero itong Texas natin yan, pero yan ang itlog. Pero siyang isang itlog. Tapos itong Jersey Giant natin na kung saan ay nanggaling yung mga bago nating chicks, yung batch 2 natin, yan yung kanilang nanay. Ito okay, ito nangingitlog to, wala siya sa pola. Yung Jersey Giant natin, ito naman yung ating Rhode Island UK line. Ito okay pa rin to. Regular, every other day nangingitlog kasi nga may edad na. Diyan din ang galing yung mga Rhode Island natin. So UK line naman to. Ayan. Walang sapola yan. Ang merong sapola, yung pinakita ko kanina, tsaka ito. Pero ng sapola to, yung isa dyan. Ayan, ayan. So kailangan ma-diet natin yan para mawala yung sapola niya. So yan. Dito, balik tayo dito. Yan. So RTL na sila. So maghintay na lang tayo ng ilang linggo. So harvest na tayo ng itlog sa kanila. So okay, yun yung ating update. At ito yung sa ngayon, meron tayong tubig lang muna. So 2 times a week nagbibigay tayo ng vitamin pro. Inumin nila para sa vitamins. Lahat sila.
Okay, pakain muna tayo.